This is Payong Kaibigan. Umulan man o umaraw, Your guidance. your takbuhan. Stress ka ba palagi? Anong epekto nun? Yun ang pag-uusapan natin. Ako, na-trigger mo ako agad. Doon pa lang. Na-stress ka Episode agad? 1 natin. Na-stress mismo ako sa tanong mo. Parang gano'n, shocker. Sa totoo lang, sa mga nakikinig ngayon dito, it's shocking. For me, I'm already shocked ng pag-uusapan natin ay stress. Stressful pag-usapan ang stress. Pero sa akin, ano ba ang itsura nun? Ano ba ang Kumbaga, itsura ng stress? Parang is it a monster under my bed? Is it the shadow pag binubuksan ko yung cabinet? Yun ba yung baskil ko? Yung basket. Yun ba yung baskil ko? Yun ba yung, alam mo yung sa mga horror movies na naka-zoom in yung mata tapos gumaganto, nagka-flicker, nagkatingin kaliwa kanan. Di ba? Para sa akin paano ko makikita yun sa ibang tao at paano ko makikita yun sa akin? Yun Okay. yung unang tanong ko. Stress is basically, siguro kung, sasabayan kita doon sa sinabi mo. Feeling ko stress yung mga langgam sa ilalim ng kama mo. Parang ganun. Kunwari may tinago kang balat ng chocolate doon sa kama mo. Ayoko magbanggit ng brand. Baka sumikat sila. Ah, baka yung stress, yun yung nilalanggam ka na. Because little did you know that it is actually seeping through you mentally and maybe even physically speaking. Nice. In an overview, that's it. Pero kung itsura ni stress, minsan mapapansin mo yun kahit sa mga patalastas, ayoko na naman magbanggit ng brand. Ito yung, sa simula, yung kulay ng balat mo, parang gray. O kaya matamlay ka. Tapos siguro, yung mood mo, ang sungit mo more than usual. Akala mo nire-regla ka pero lalaki ka pala. Meron din naman yung tipong, di ba may stress eating na tinatawag? Kain ka ng kain. Tapos puro asukal, puro matatamis, no? Then meron din yung wala ka namang kinakain. Yan, no? Minsan negative na rin yung iniisip mo. Ang pangit-pangit na iniisip mo, lagi negatibo. Kuwari iisipin mo, siguro malang pera tong taong to kaya nangamusta. So siguro pag nangamusta to, ayokong pansinin to. Nag-chat sa FB, nag-pop out sa message mo, kumusta Brad? Naku, mangungutang ka, ayokong i-message. Yung thinking na yun, baka stress ka na to begin with Oo nga. Relatable, no? Tsaka, siguro, I think, unang pumapasok sa utak ko ngayon, Jello, is may feeling ko, kailangan ko siyang i-prevent. Diba? Paano ko gagawin yon? Diba? May mga ganang bagay. At saka, paano ko sustain yon? Diba? Yung mga feeling na gano'n. So, anong itsura, paano ko ma-prevent, and paano ko ma-sustain yung prevention nun. Diba? Okay. Yung merong practical. May practical na approach dyan pag nasi-stress ka. No? So, unat sa pool, kailangan alam mo kung ano yung mga mechanisms mo, yung coping mechanisms na tinatawag natin na pwede mong gawin. Actually, dalawa yan pag coping mechanisms, positive tsaka negative. Siyempre, pagka negative, normally ang connotation dyan, pangit. And in which case, pangit naman talaga kasi yun yung mapapasmoke ka more than usual, mapapa-drugs ka, mapapainom ka, alam mo yung tipong nagmo-Mobile Legends ka, 8 oras, 10 oras na. Possibility, unless streamer ka, no? So, stress yun So, hindi rin maganda na ganun. So, ano yung positive? Try to go out more, try to mingle to other people, try to eat your favorite food, but in moderation naman kahit paano. At least yun yung mga simple things to do. But what if, ito yung dudugtungan ko yung tanong mo, what if yung stress mo, hindi siya yung madaling maalisan? Yung tipong hindi siya kaya na kahit ilang sorbetes na yung kinain mo, stress ka pa rin Okay. Merong practical na approach. There are 4 A's of stress management. 4 na A. No? Letter A. Una is to avoid. Kung ano yung kinai-stressan mo, iwasan mo. Kung nasa-stress ka doon sa ka-opisina mong laging umi-epal sa cubicle mo, iwasan mo.
Ganun lang Baguhin kasimple. mo schedule mo. Baguhin mo yung schedule mo, mag-night shift ka kung day shift siya. No, hindi, pero kidding aside, subukan mo magkaroon ng barrier at least na maiwasan na magkaroon ng interaction sa kanya kung nasi-stress ka. That's the first. The second A is the alter. Kung nasi-stress ka sa ka-opisina mo, instead na ma-stress ka sa kanya, ma-stress ka na lang sa boss mo. De joke lang. Pero baka hindi ka pa swelduhin eh. Ma-stress ka na lang sa ibang bagay. Okay? Kunwari, ma-stress ka na lang sa traffic sa Manila. Yan, hindi mo naman may iwasan yan. So instead na ma-stress ka sa ka-opisina mo, ma-stress ka na lang sa ibang bagay. The third is to adapt. Adapt. Okay? So by adapting, ibig sabihin, kung nasi-stress ka sa ka-opisina mo, anong klaseng ways yung pwede mo i-implement para hindi ka masyado masi-stress sa kanya o ma-minimize mo yung stress sa kanya. So pwede na, huwag mo siya masyadong pansinin. O kaya naman, pagsabihan mo na siya na, okay lang ba mamaya na lang tayong shift end mag-usap or something. I need to focus on this. And lastly, the last A is to accept. In other words, tanggapin mo na meron kang epal na kaopisina na laging mangungulit sa'yo, and you just have to accept na, dyan siya eh, existed siya. And what do you have to do? Maybe you just have to apply all the other A's and accept na, I have this office mate, maybe he or she is epal at times, but there he or she is. Nandyan siya sa buhay ko. It's inevitable, parang parang sa Tagalogin ko pag Tagalugan mo. Tagalogin ko parang pagtiisan mo na lang parang gano'n, 'di ba? Posibilidad. Pero okay. 4 A's. Lahat ako nahirapan. lahat ako nahirapan kung paano gagawin 'yon. Ah, Kwento lang ako siguro. Merong akong kamag-anak. At I'm sure kayo din, ikaw din, nakaka-relate ka din dito, oo, na nakikinig dito. malamang. Meron kang kamag-anak, ultimate kamag-anak, ultimate kaibigan, okay? Kaibigan. Ultimate office mate, okay? Ultimate nakakasalubong sa neighborhood. Walang magagawa eh, yun yung daan mo papasok, yun yung daan niya pauwi. Parang gano'n, nagkakasalubong kayo, magkakasabay kayo. Same kayo ng ruta, right? Same kayo ng ruta ng jeep, same kayo ng ruta ng MRT, same kayo ng same lahat. Okay, Grabe, inevitable. divine intervention yun. Okay? For whatever reason, gaganyan mo siya, angatan mo siya ng kilay, uy. Ganyan. Yan. Lagi. Okay? Lalo na pagka mag-anak, yun yung parte. Sa atin, sa pamilyang Pilipino is usually, hindi lang pamilya mo yung nasa loob ng bahay, pa-extended. Si tito, si tita, si uncle, si pamangkin, si ganto, si ganyan, si lola. Andun sa lahat. Pero, aminin natin o hindi, nakikita mo pa lang, ramdam mo na, you can see the future. You can see the future na mamaya-maya magkakainitan kami. Pero, dahil in-accept mo, ito yung sabi mo sa accept, doon ako na trigger sa accept eh. Dahil in-accept mo, you put the math into it. Napansin mo, na in about 3 minutes, yung future na magkakabangayan na kayo. Magkakaroon na ng clash. Magkakaroon na ng stressful physical implications sa katawan mo in 3 minutes. Naipasok mo yung math eh, di ba? Dahil nga, kailangan mong i-accept in 3 minutes, pasok mo yun. And then, nung nakita mo siya, angat ng kilay, timer starts on. 2 minutes, 29, 2:59, 2:58, ganyan. And then before matapos yung 3 minutes, see you later. Out. Exit. Diba? So isang way of accepting na but it's still work. You just have to put the math into it. Na hindi mo siya iniwasan, hindi mo siya ninega, hindi kanya nanega kasi nasukat mo na. Yeah. Ako may tawag ako diyan eh. Ang tawag ko diyan is the power of 3. Maraming ibig sabihin ng power of 3, pero para sa akin, based on people, magkaroon ka din ng power of 3. Depende. Put them into buckets. Sila ba ay the 3-second person? Siya ba ay the 30-minute person? Siya ba yung 3-minute person? Siya ba yung 30-day person? Siya ba yung 3-year person and 30-year person? Ako kasi meron na akong 3-century person eh. Diba? Yung wife ko gusto kong kasama palagi.
Mga 3 ganon. So, century, ha? 3 centuries. Ina-assume ko lang na there will be a future na kaya nating mabubuhay na tayo ng more than 100. So, Oo. ina-assume ko na ngayon na yung century na yun at aabot tayo ng second and third century. So, assuming lang. Siya yung para sa akin. Pero marami na akong tao na 3 seconds lang talaga. 3 seconds lang talaga. Aya ko na. Accepted ko. Nakasalubong ko pa rin siya. Pero 3 seconds lang talaga. So, siya yung tipong, uy, tapos na. Yeah. Yun lang yun. Ganun kabilis. Oo. Mas mabilis pa Dab sa skip ads ng oo. ng YouTube yun. Oo. Yung skip ads na, dab lang ng kamay, oh, dun, tapos na. Oh, Mm. tapos na. Okay. Pero may iba, magkikipagkwentuhan ka. Tatanungin mo talaga, musta yung araw mo? Hanggang 3 minutes kasi siya. Di ba? So Correct. I think yun yung nakita kong sa buhay kong ginagawa ko para maiwasan ko yung stress pagdating sa tao Correct. na sinabi mo. Galing mo. Mm. Yun yung pag-iwas, no? Pero gusto kong bumalik sa first question, Jello. Yeah. Yung ano nangyayari sa katawan. Parang nakulangan pa ako. Mm. May iba kasing tao, ito hindi lang para sa akin to Gusto ko kasing maging instrument para sa ibang tao na kung nakikita ko yun sa kanila, baka may magawa akong ah, matulungan ko sila. So, gusto kong malaman yung perspective. Oh, di ba? Siyempre, doon lang ako sa perspective ko. Ano nangyayari sa akin pag feeling ko stress ako? Pero ano ba yung issue nun sa ibang tao? For example, nanginginig na siya. Ewan ko medyo sensitive to. Kailangan ba ako mangialam? Nanging, mangingialam na ba ako kung nakita ko yun sa ibang tao? Posibilidad. Yes. Because stress, sabi ko nga, let's name it muna as physical. Ano effect muna niya physically speaking? Sige. Then mentally, then on the long run. Okay? So tatlo ang sasagutin kong tanong. Mental, physical. Physically, oo. Physically, ito yung kailangan niyo isipin na stress is actually induced by a certain hormone. May hormone tayo sa katawan. Merong, alam mo yung likido sa katawan na paulit-ulit lang na nag-ano, no? Paulit-ulit lang na nag-circulate sa katawan natin. Ang tawag doon cortisol. Yung cortisol mo, it is also dubbed as the stress hormone. Isa sa mga nagre-responde yan pagka kailangan mo ng emergency situation para magkaroon ka ng yung adrenaline rush ba na tinatawag. Yung layman's term na ganun. Kailangan mo ng maraming cortisol. Ibig sabihin nun, you're under stress. 'Di ba? Actually, kung kung magaling ka sa engineering o sa math, pag binalikan mo yung basic physics mo, yung stress yun yung goma. Na pagka in-stress mo, puputok. Yun yung threshold no? O kaya, mag-iisip mo din pag geologist ka, yung stress yun yung tupi-tupi ng lupa I'm not too good about it, no? Hindi man ako geologist. Yun yung tupi-tupi ng lupa, tapos bigla lilindol or something. That is also stress. Now, imagine if the same analogy applies to us. So physically speaking, stress contributes on the long run, physically speaking, to cancer. Yeah, cancer agad ang sinimulan ko, no? Laki ka agad na isda, no? Cancer, it could also lead to other skin diseases. It could it could induce further yung skin diseases mo. Kuwari, for example, yung mga taong may psoriasis, ang isa sa mga triggers nila stress. Pagka tumataas yung cortisol nila, umaangat na yung balat nila, nagpapatsi-patsi na, nangangati, namumula na yan. And that also applies to other skin diseases. No? Although I'm not a derma, asawa ko yun. Derma. Then, Consult her. konsultahin mo siya pagka gano'n. Then, meron din yung sa tiyan mo, yung sa digestive mo. Hindi din magiging maganda yung reactions mo pagka-stress. Ito imaginein mo, pagka nasa emergency situation ka, yung katawan mo, lilimitahan niya yung operations ng ibang system mo eh. Ito lang yung gagana, tsaka yung yung muscular mo. Yung digestive mo, hindi gagana yan. Ngayon, pag stressed ka, dalawa lang ang tendency niyan. Kumain ka ng madami or wala kang kainin at all. So, ibig sabihin, papayat ka or mananaba ka. In which case, both of which alam nating unhealthy yun. Tama? Unhealthy yun. Saan nanggaling? Stress. Okay? That is for the physical. At kasama din yung hair loss. Walang ka ng buhok. Sama yun. No? So, pagka nangangalbo ka at wala naman sa lahi nyo yung kalbuhin, no? Wala sa Maka-stress genes ka. nyo. Oo. At saka kasama din yung hair pulling.
stress din yun eh. Response to Oo, stress yung din yun. nagkakaganan, ano? Oo. Kasama din doon yung fidgeting. Yung mga nagkukuya-kuy, kasama yan, stress yan eh. No, stress yan. Na-overwhelm ka. No? So that is your mental response pag nasa-stress ka. Now, how about the mental? Ano yung mental effects niya? So on the long run Mm. din, yung performance mo sa school, performance mo sa trabaho, concentration mo, focus mo, bababa lahat yun. Mag-ano yun? Magde-depreciate yun over time. No? Then, there's also yung cognition mo, yung pag-iisip mo in general, parang minsan parang matabang eh. Alam mo yung pagkaputahe, yung pagkain. Parang ang tabang, parang walang laman, o kaya parang ayoko magsalita, ayoko Sabaw. magmura, pero parang bobo lang minsan. Parang gano'n, parang walang laman. Oo. Ganon. So pag nasasabaw ka, pwedeng stressed ka. Pag makakalimutin ka, stressed ka. Posibleng ganun. Kasi yung utak mo, imagine mo kung computer yan, naka-hyperdrive ka. No? So, Ah, syempre, mangyayari sa utak mo is, yung ibang mga less important, alisin na muna yan. Kasi ito yung mm, importante. Na-overwhelm yeah. siya eh. Yun eh. Yun yung key term pag stress eh. Overwhelmed. No? O kaya yung malapit ka na pumitik. So, on the long run, ang effect nun, in which case, pag-uusapan din natin eventually, pwede kang ma-anxiety. Stress and anxiety, magkano yan eh. Magka-rubbing elbows yan. Pwede ka rin magkaroon ng depression. Pwede ka rin magkaroon ng adjustment disorder. Pwede ka rin fast forward. Pwede ka rin magpakamatay dahil sa stress. Pero yun yung mga tatalakayin natin sa mga susunod eh. Kaya ayoko muna talakayin. Sa stress lang muna tayo. Na-stress lang muna tayo. Dito pa lang nasa-stress na ako. Huwag mo dadagdagan mo pa yung stress ko. Oo. Isa-isahin lang natin. Yun ang reason kung bakit namin pinag-uusapan to ni Jello. Hmm. Kasi hindi namin, ako, feeling ko, I'm already Oo. trying to relieve it by myself. Oo. Okay? I'm already trying to make myself go to the positive instead of the negative. Trying to do everything in my power to actually make it through the stress. Okay? Yeah. So, pero, iba pa rin kapag kumakausap ka ng taong yun yung trabaho niya. Okay? So, as part of our pilot, ang miss nating pag-usapan siguro, Jello, is yung ating show na Payong Kaibigan ay gusto kong pag-usapan natin muna ng masinsinan. Okay? Okay. Bakit Payong Kaibigan? Bakit pa yung kaibigan? Dalawa ang reason ko dyan. Una is yung simpleng payo. Payo is advice. Taga-payo. Mhm. So, advisor. Pwede mo sabihin na advisor ako. Taga-advice lang. Unsolicited advice. And the second one is yung payong. Ang payong, umulan man o umaraw, maaasahan mo. Yung sabihin, in other words, umulan man o umaraw, maaasahan mo ako na makapagpayo sa'yo. Kaya siya payong kaibigan. Yun. Ang galing, no? Very well said. And yun sa tingin ko, yung kailangan ko. Okay, sorry mga Correct. nanonood dito nakikinig. Sorry kasi ngayon pa lang, lugi na kayo. Kasi every week, plano naming pag-usapan to. And every Correct. week, ang best part is, para sa'yo, pwede mo rin tong pakinggan every week. Every single Mhm. time. And ang plano namin is by season namin ilalabas. So, sabihin, pag sabi namin, season 1, mapapanood mo na lahat. Hindi ka na maghihintay na, next week yung isa, next week yung isa, next week yung isa. Hindi. Isang tirada. So, kung isang season is 10 episodes, for example, makikita mo na kaagad na 10 episodes, kaagad. Para hindi ka na Mm. mahirapan. Diretsuhin mo lang. Okay, so yun yung plano namin dito. At nakakatuwa kasi si Jello ay isang professional, pero instead of ako pang mag-describe sa kanya, si Jello na lang ang magkwento kung ano yung nasa belt niya. Para lang mabibigyan kayo ng ma-relax din, matanggal din yung kahit pa paano stress. Pero iba tong dalawang to pinag-uusapan ng dalawa eh, sino ba yan? 'Di ba? Gusto kong ibigay mo Ah, yung belt mo at mga bala mo para okay. masabing dapat kang pakinggan para dito. Okay, akala ko tatanggalin ko yung bed ko dito sa pantalan ko. Pwede rin naman, pwede rin. Para chill ka lang. Joke lang. Joke Pampatanggal lang. din ng stress yun eh. Dikit nga Literal lang eh, yan. no?
Literal. Yung ang laki ng tiyan mo tapos kailangan mo alisin yung belt. Hindi, joke lang. Mm. Okay, so I'm a mental health professional. By mental health professional, it is already yung congregation of all the licenses and certifications that I have. No? So I'm a psychometrician and I'm also a life coach. I'm a family and relationship advisor. Actually, dami eh. Trauma professional din ako in the US. Then, ano pa ba? I'm also delving deeper into HR related. No? And I can also first respond dun sa mga tao na suicidal. So I'm a certified mental health first responder. I've already responded to a few, actually not a few, to a whole lot of people na gustong pakamatay. Like ang cases ko normally like naglalaslas, ganyan. O kaya inom ng isopropyl alcohol. And yes, totoo, may may kaso ako lumaklak ng isopropyl alcohol. Akala niya siguro San Miguel Pilsen yun eh. No, pero isopropyl alcohol sinugod sa ospital, susok ko siya. So yun, then I'm also tawag dito, taking up my postgrad studies. Actually, madami sila. So I already took up my Master of Science in Psychology before in the US. And I also took up my MBA at PUP Santa Mesa. MBA in HR, no? Human Resource Mm. Management ako doon. Then, I was conferred with my Doctor of Psychology sa US din. Although honoris causa siya. And kaya na ako tinatawag na doc. Then, I'm also taking up my PhD right now, no? In psychology din. Medyo adik-adik mag-aral. Gusto na stress lagi eh. Ayan, so yon. I'm taking up a lot of things and I am already licensed with a whole lot of things as well. No, so hindi lang ako dito sa Pilipinas actually licensed. So minsan may mga nakakausap akong mga Chekwa, may mga nakakausap akong mga yung English nila barok o kaya English nila hindi mo naman maunawaan kasi mga British o kaya mga Australian. All over the world, international, nakaano ako, no, yung pangalan ko nakalista. Baga marami akong nakakausap. Yun. So, yun yung in general, at least. And financial planner ako. Yun. So, Hmm. I can also Ayun talk, pa. with the financial aspect and business aspect of things. So, yun. Yun yung mga nasa belt ko ngayon. Kala ko nasa chan, eh, no? Nasa belt ko. Ayun. Naks. Nakakatawa kasi dadagdagan mo pa eh. Marami pa ako Gusto mo pang dadagdag dagdagan eh. actually. So, Meron pa. para sa akin, kung meron kang dapat kausapin, si Jello yun. Si Doc Jello. Naks, Doc Jello. Si Doc Jello yun. Lakas, no? Okay? Hmm. So, kaya ako selfish to on my end sa mga nakikinig dito. Selfish on my end kasi meron na kaagad akong doc na makakausap ko every week at matututo na Bilis ako sa sila. kanya. Pero ang best part is, andito ka nakikinig. Ang role ko naman dito, ako si JP Adena, ay may video podcaster professional. Video podcaster for the past 4 years. 10 or more video podcast shows and counting. Yeah. And I help other video podcasters develop, design, and deliver 90 or more videos that they can post to social media so that they can start, grow, or establish their brand or personal brand. Yan. Ako yan, no? So ako yung daldal. Siya yung pro. Tandaan nyo, no? Yeah. So nagsama si Madaldal at saka si professional mental health professional. Mali, no? Professional mental health professional. Yan. So, gusto kong dig deeper naman kung bakit. Okay? Kasi pwede mo naman, bayad ka dito eh. Right? Bayad ka sa profession mo. Pero bakit gusto mo na ilabas ito na hindi naman kailangang magbayad ng tao? Itong mga sinasabi mo. What drove you to actually talk about it in a platform, a video podcast, for free? It's because the Filipinos, we are not entirely believers of mental health in general. No? Kasi pag sinabi mong health, ito tatanungin kita. Babalik ko sa ng saglit yung tanong. Pag sinabi mong health, ano mo may isip? Health. Pagkain, Yung exercise. word na yun. See? In other words, physical. But there is never a connotation na pag sinabi mong health, ito yung nag-uusapan, utak, walang ganon. Ang laging connotation is physical. If you eat healthily, if you exercise once a day or 3 times a week or something, that's health for you. But health is also comprised of a whole lot of other faculties sa buhay. By faculties, sabihin kasama doon yung intellectual, emotional, mental, financial, occupational,
environmental, no, if you feel safe or something. Marami 'yun. 8 'yun actually. May 8 facets of wellness the individual. 8 'yun. Ngayon, ang focus ko doon, siyempre financial tsaka yung sa mental. Walang halos naniniwala sa financial at sa mental. So gusto kong i-ere sa maraming pagkakataon yung dalawang 'to. Kasi una, ito na yung minahal ko. Ito na yung ginusto ko ever since. Although aside sa pagiging musikero ako dati, no. So, 'yun, financial tsaka mental. At tsaka pangalawa, limited yung access ng mga Pilipino sa mental health. So, I'm trying in the best way that I can for free na magkaroon ng at least kaliwanagan ng psycho-education yung mga tao about mental health in general. We're not trying to diagnose things here. We're just trying to expound further ano-ano yung mga meron sa mga nangyayari sa tao, mentally speaking. Because we are so used. Imagine mo DOH, I will name a government agency. DOH, ang nakaalat na budget nila for the physical ailments or illnesses, close to 90 to 95%. Ang nasa mental health, wala pa siguro 3%. So, imagine, if they have that budget, karamihan ng budget nakafocus sa physical illness. In which case, I don't have anything against it. Kasi yun naman talaga yung medyo at the scene, sila yung bida. Pero meron ding mental health. Gusto ko, magkaroon din ng sariling pagkabida yung mental health. So that is through these podcasts and also with psychoeducating people sa mga LGU, sa mga companies. So I conduct seminars and talks also with people from time to time para ma-educate tayo, no? Para maging aware at maging well-versed tayo sa mga kailangan nating i-take into consideration na, nasi-stress pala ako. Kaya pala inaaway ko yung asawa ko kahit may dala-dala siyang pasalubong o may dala-dala na yung sahod niya ng kinsenas o ng katapusan. Pwede ka na. Nakakatawa kasi yung mga mga sample mo sa pool eh. Alam mo yun? Ako yun na. Ako yun na. ako yung sinasabi ni Doc Jello Parang nakausap ba ako nito? Ang best part dito para sa akin is pwede mong makita sa mga seminars. Yes. Pwede mong pakinggan sa company nyo dahil sila mismo yung company yung kausap mo, tinatay up mo para makausap, masabi sa mga empleyado niya, di ba? And with this platform, this video podcast na pa yung Kaibigan Podcast, ay mapapakinggan mo na. Makikita mo na siya dito. And online, first of all. Second is, mababalik-balikan mo siya. Di ba may sinasabing video on demand? Kung kailan mo kailangan, makikita mo? Yeah, parang ganun din siya. The difference is, nagbabayad ka sa iba, sa Netflix, dito hindi. Okay, so, abangan nyo yan kasi ako mismo, excited ako every week para makausap si Doc Jello dito. Okay, so alam ko matutulungan niya ako dito eh. Gusto nating magkaroon ng, or mawala ang stigma na ang mental health ay hindi importante. Yeah. Okay? But for me, ang trigger ko ay mayroon akong speech na about sa rabbit hole content na negative para sa atin yon. Na pag nalulung ka sa rabbit hole content, parang napupunta ka sa kawalan at nasasayang yung oras mo. Pero what if yung content ay napakahalaga at importante? Yeah. At napunta ka rin doon at hindi nauubusan ng content doon. Yan yung balak namin gawin. Yun yung balak namin gawin, hindi maubos yung pangungusap tungkol dito. Para malulung ka rin. Kung malululong ka na lang din naman, doon ka na sa mabutihang informasyon. Diba? Or sa guided information with a professional kung saan is passionate siya para ma-spread yung word na yon para matulungan kayo. Yun yung nasa isip ko. Para again, selfishly ako, para matulungan ako. Ako na yun. Yun talaga yun. Alam mo yung mga kaibigan, every time may ganun kang mga reunion sa mga okay, mga friends nagkakita-kita kayo. Tapos, doktor yung isa, di ba? Sabi mo, Dok, patingin naman ang nunal ko dito. Parang, hindi ko alam papatanggal ko ba ito? Hindi ko mga gano'n, di ba? Pag dentista naman, mo yung, kailan ba, maganda bang pagganto, ganyan? Alam mo yun, nagko-consult ka sa mga kaibigan mong mga professionals, di ba? Engineer, pa-check naman nung di ba? Ganun ang ginagawa mo. Yun yung nangyari sa akin. Ang maganda doon is meron akong constant kausap tungkol doon sa Jello yun. Okay? Buti pero, dahil nagawa itong payong kaibigang show na to, meron ka na rin.
So gusto namin magtanong din kayo dito. Put in the comment section para malaman namin kung ano yung mga hindi namin napag-usapan dito. Correct. Very specific sa'yo. Ikaw na nakikinig. Very specific, ha? Kwento mo talaga. Hanggang sa punot dulo niya. And then, MMK isend mo siya. sa amin. Isend mo sa amin Correct. para malaman natin. Ma, ma, mapag-usapan man lang natin. 'Di ba? At magkaroon ng way para masolusyonan siya. Okay? At kung hindi naman, masolusyonan pa is pwede na kayong dumirekta at kausapin niyo si Jello directly and have a professional consultation, which I am going to dive into right now. Okay? Bakit mahalaga, okay, na kailangan pa akong kumausap sa professional? Okay. Bibigyan kita ng logic. Pagka may problema ka sa pera, sino yung una mong kukonsultahin? Yung kaibigan kong may maraming pera. Yan yung problema. No? Yung kaibigan mo, sure ka ba na financially equipped siya? Maybe financially equipped with money, but financially equipped with the knowledge ba siya? Mhm. There's a possibility na 50-50. Let's just say 50-50. Would you risk yourself with a 50-50 chance na malugi or manalo ka? Of course, you want guarantees, di ba? Each and every one of us wants guarantees. By guarantee, sabihin 100%. O sige, 99.9%. Parang ano lang yan. Parang sabon lang yan. Hindi mapatay-patay ng 0.1. Okay. Pero, thing here is that, pagka ikaw ay may sakit, kayo nakapupunta. Doktor, di ba? Doktor. Why is it na pag ikaw ay may mental instability or mentally unstable ka sa ngayon, your cognition is not there. It's warped up or something. Why do we not go to a psychologist or to a mental health professional? Pagka business mo ay malulugi, pupunta ka sa business consultant. Pagka bibili ka ng kotse, pupunta ka sa sales consultant ng brand ng kotse na gusto mo. Why is it again na pagka ito na pinag-uusapan, ang punta mo sa kaibigan mo? Diba? And kaibigan is a huge term here because yun yung isa sa dalawang salita dito. So, I'm now trying to see myself as your kaibigan, at least online, and as your professional at the same time. At least, kahit kakilala man kita o hindi man kita kakilala, may ma-impart ako sa'yo and that will trigger you now to go to your mental health professional. Ay, sinabi ni Jello, ganito eh. Pag nasistress ako, nagkakaroon ako ng anxiety, posible. Pwede mas malungkot ako more than usual. Pupunta nga ako sa mental health professional para man lang masabi na, okay naman pala ako. Yung pagdarakop ko o yung problema ko, medyo Lalim nun. mababaw pa. Pagdarakop talaga. Pababaw pa pala. Hindi pa pala nagdarakop talaga na yung malalim na talagang MMK, no? Yung parang bugbog sarado ka na or something. Hindi ganun. So, yun yung logic. No? Kasi yung thoughts mo, if yung thoughts mo is kung parang, kung nag-drive ka ng kotse, kung yung thoughts mo, yun yung parang mga sediments dun sa oil tank mo ng kotse mo. Yun yung kailangan maalis eh. Yun yung, kaya nga tayo nagpapa-PMS every now and then eh. Yun yung kailangan mawala sa sistema mo. Yung thoughts na bangga ng bangga yan dito sa utak mo. Imagine mo, the same thing. Di ba, pupunta ka sa mekaniko kasi yung kotse mo may mga ganun eh. Nararamdaman mo, pag nagpandar ka ng gas, parang hindi nagpapump na maayos, gumagaralgal. Yung garalgal na yun yung gusto mawala eh. Imagine mo yung utak mo, punong-puno ng garalgal. Dug, puro banggayan. After some time, people with anxiety disorders saka depression, yung structure ng utak nila, biological structure ng utak nila, ibang-iba sa utak ng isang tao na normal in general, na halos wala na mental health disorder. Why is that? It's because, andito sa loob, yung thoughts mo, na turn into something na biochemical speaking, hindi ko na palalawigin yun. Bangga ng bangga yan dito. Ang gusto natin mangyari, maiput mo into words, you concretize the thought, and with the help of the professional, ma-advisean ka niya at magawan ka niya ng plano para maisaayos mo yung thoughts mo. Parang pareho lang yan pag nakipag-usap ka sa business consultant mo
kailangan pala nagparehistro muna ako sa BIR at saka sa DTI o sa SEC bago ako pumunta bago ako mangliyente o bago ako mag-ano ng mga customer ko. Kasi mapapakulong ako. That is also the same here. Kailangan ko pa pumunta ng mental health professional para yung thoughts ko may saayos para hindi ako mapunta sa depression, para hindi ako magpakamatay. Basically, that's a thought. Yun yung thought doon. Okay. Yung nakikinig ngayon, ang problema niyang next, saan kita makikita, saan ako pupunta, not necessarily to you, to wherever. Alam ko kung nasan nearest hospital, Jello. Alam ko kung nasan nearest gym. Alam ko kung nasan yung nearest palengke sa mabibili yung itlog. Alam ko kung Okay. saan ko bibili yung suka, toyo, etc. etc. Oo. Saan ko kayo makikita? Okay. So, actually magse-search ka lang sa Google, type mo lang doon, psychologists or psychiatrists near me. Yun lang ita-type mo. Lahat tayo mag-Google, di ba? Practical yan. Mag-Google ka, type mo Doon yun. ka sa Google Maps, no? Lagay mo Google Maps. Lagay mo yun. Ah, Susulpot agad yung at least mga ay. 10. 10 agad yun. Na malapit sa'yo, within 500 meters, may lalabas agad sa'yo. Okay? Ngayon, ang kailangan mo na lang malaman, ano bang kailangan ko? Psychologist o psychiatrist? Yon, go. Isang ano yan. Ano kayo ng dalawa? Psychologists, maaring hindi siya doktor, maaring hindi siya medical doctor. Maaari din naman na doctor siya by degree of PhD or katulad na sa akin, Doctor of Psychology. Pero hindi nangangahulugang medical doctor siya. In other words, ang intervention niya is through talk therapy, counseling. Yun ang ano niya, and intervention plans. Behavioral interventions. Ang psychiatrists, they are more into reseta ng gamot. Although they can also incorporate talk therapy. They can also incorporate counseling of some sort. But ang main point nila is to change your neurochemicals. Yun yung mga nasa loob ng utak mo. Papalitan yun with the gamot, antidepressants or antipsychotic drugs, no? Or other drugs na pwede pang mag-change ng chemicals ko dito sa utak mo. Papalitan yun, iinumin mo, magiging less depressed ka, magiging less anxious ka, magiging less psychotic ka. Yun yung effect. Ngayon, kailan ko kailangan yung psychiatrist? Kailangan mo ang psychiatrist pag una, nirekomenda ng psychologist mo. Pangalawa, pag nakakaranas ka na nung tinatawag natin in layman's term, pagkabuang. Pag nabubuang ka, ibig sabihin nun, may nakikita ka, naririnig ka na mga tao o bagay na typical na hindi naman nakikita, nararamdaman o naririnig ng mga kasama mo. Iba na yon. Ibang usapan na yon. Pwede din naman na pag sobra-sobra yung lungkot mo, na hindi na siya manageable, na apektuhan na talaga yung trabaho mo, hindi ka na nakikipag-usap, isolated ka na sa mga tao, baka kailangan mo ng antidepressants, magpapareseta ka sa psychiatrist. Psychiatrist. Okay. Psychologist, psychiatrist. So, maganda na combined yung dalawa. Because both of which can diagnose you. Both of which can some sort of know your condition. Mas maganda na malaman may kondisyon mo para alam mo yung hinaharap mo. Kesa naman sa magmukha kang mangmang, hindi mo alam kung ano yung hinaharap mo, stress ka, hindi mo alam may disorder ka pala. Yung mga kasamahan mo, pamilya mo, yung mga tao nakapaligid sa'yo, stress lahat sa'yo, ikaw pala nagdudulot ng stress, no? Tapos, hindi nila alam, may disorder ka pala. Mas maganda, malaman, no, na may disorder ka, at least kahit sa sarili mo lang muna, malaman na may disorder ka para alam mo kung paano umakto, paano magproseso ng mga iniisip, paano mag-behave properly, para marekomendahan ka ni psychologist mo. Both of which, psychologists and psychiatrists, nag-work together yan. They are partners. They are partners in crime. Pwede sa mga mental health disorders. Para ma-manage natin. So, kagaling ka, 90%. 90 out of 100 pagka pinagsabay mo yung dalawa. Pero pagka hindi mo sila pinagsabay, maaaring 50 to 60% lang. So, mas maganda sabay. Mas mahal nga lang. Mas maganda sabay. Okay. Ito, tanong ko talaga to. Jello. Tanong ko talaga to. Pag sinabing psychiatrist or pagpunta ako sa psychologist or psychiatrist, Okay. feeling ko mahalagad. Feeling ko mahalagad na parang, alam mo yung, pagka pumunta ako sa general doctor, alam ko 500, 700 yun.
Okay. assault. Mm. Okay? So gusto kong ngayon pa lang, bigyan mo ako ng rage para alam na nila yung i-prepare nila. Kasi ako mismo, pag sabi ko, puta ako sa... Kano ko Okay. dito? Baka maubos yung budget ko dito. Hindi ako nagtabi dito para dito eh. Which, I'm pretty sure yung nakikinig ngayon is hindi din nagtabi para dito. Ng pera para dito. So, Masakit sa loob. paano Oo, kaya? pero No? Sakit sure. sa loob. Pero totoong tanong to. Ang laking chance na pati nakikinig nanonood dito nakikinig, including me, ay yun din yung tanong. Maganda, magtabi ka na ng around 2,500 to 5,000 pesos. Yun yung consultation fee. Pag sa psychiatrist ka pumunta kasi feeling mo hindi siya manageable enough yung nararanasan mo, there could be more because you will avail May medicines gamot pa. pa. Oo. Sa psychologist naman, minsan may packages yan. May mga packages yan kami na kailangan ganito, number of sessions ang titiradahin natin, ang gagawin natin. So, you have to avail 5 sessions, let's say at 3,000 pesos each. So, 30,000 pesos. Pwede ganoon. So, 10 sessions, ganoon. Pero syempre, pwede namang intermittent siguro. Depende sa arrangement yun ni psychologist. Ang ibang mga psychologists saka psychiatrists, they are registered with some HMO companies, although not all. Pwede yun. No? Pwede mo rin ipabawas yun sa PhilHealth mo kung sakasakali. Yeah. And guess what? Nasa PhilHealth directory yun. Nasa PhilHealth na meron sila yung medical record, parang daily thing, parang yung lahat ng mga sakit, tsaka kung magkano yung pwede nilang posible maibigay para sa'yo, kasama doon yung sa mga mental health. PhilHealth Directory, gusto ko yan. Meron yon. Hindi ko lang maano ngayon, hindi ko lang maalala talaga. Pumasok lang bigla sa isip ko, you can search on it, na kung ano yung halaga na pwede maibigay, may ganun sila sa PhilHealth. Pwede yon. Lalo kung miyembro ka naman. Posible makakuha ka ng benepisyo. Because lahat tayo pwede magkasakit eh. No? So sa akin, kailangan pumunta ka na sa mental health professional mo, lalong-lalo na kung nakakaranas ka na talaga ng kahirapan sa buhay mo. Kahirapan in such way na, Affected na. ito ang nahihirapan, hindi yung in general na financially nahihirapan ka. Kasi, yun yung little investment mo for your better future. Yun yung para sa akin dun. Kesa naman sa malala na, hindi ka na makapagtrabaho kasi debilitating na siya, sobrang hirap na siya, na maayos o magamot. Tapos, pag-end up, wala na. Hindi ka na makapagtrabaho, hindi ka na makausap na maayos ng pamilya mo, something, dysfunctional ka na. Magiging cargo ka. So, gusto natin, functional ka, masaya ka, yung buhay mo, you are living it at your fullest. Hindi yung at your worst. So, gusto natin, pumunta ka sa mental health professional mo pag nakakaranas ka na ng hirap. Yun. So, ako lagi kong hinahati ang mga problema ko sa ang solutions ay short-term fix, medium-term fix, and long-term fix. Okay? Although the best talagang gawin is to prevent. Okay? This is to prevent. But yung pinapasok ko yung short-term, long-term, medium-term, and long-term fix. So, with those 4 na sinabi ko, Jello, can you give us an overview on how to prevent, a short-term fix, a medium-term fix, and a long-term fix? Although, alam ko na pag-usapan natin yon, pero gusto ko siyang ilagay sa isang video kung saan sasabihin mo yung 4 na yun. Yung 4 A's of stress management ba to? Yun ba yun? Yung I don't know, hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung ano yung, saan mo malalagay yung short-term fix. Yung prevention, medyo napag-usapan natin. Pero yung short-term fix, medium-term fix, and long-term fix. Long-term fix is psychologist, psychiatrist, gamot. Okay. For me. Medium-term fix, I really don't know. Siguro yung psychologist na nagkakaroon ng 5 sessions. Okay. Tama. Right? Okay. Yung short-term fix ngayon is mag-isang session ka, man lang. Yes. Okay. Or makinig ka dito sa show na to. Okay, sige. Okay, gets ko na yung paradigm na sinasabi mo. So, okay, so, ganito yan. First things first is level 0. Level 0 is your prevention. So, prevention is basically psychoeducating yourself through this podcast. And trying to analyze if ever you need it or if you don't really need it because you're living your life to the fullest. That's the ultimate goal naman eh. Yung mawala yung mga mental health professionals mo sa'yo. Ayaw namin nag-stay sa buhay nyo. Yun yung ano doon. That's ultimate goal. Akala na siguro pinaperahan namin kayo, pero hindi. Ang gusto namin mawala kami.
Because that means ligtas ka na. Safe ka na. No? At maalwan na kami na i-cater yung ibang Not mga tao. That's your level not 0. needing you as a goal. Not Yes, needing you as a goal. not needing us. Not going to our clinic is the goal. That's the ultimate goal. No mental health professional want you to go to their clinic like in a very continuous way. Although there are still some cases na ganun kasi kailangan talaga nila. Gusto namin yung available na lang kami pagka ikakasal ka na o pagka may binyag ng anak mo. Na, uy, sige, invited kami, kakain kami dyan, magraransa kami ng pagkain ha. Yun na lang. Hindi yung tipong, punta ako sa clinic mo kasi may problema ako eh. Yung problema ko, nabubuang na naman ako. Ayan na naman. No? So, ayaw namin hanggat maayaw na ganoon. Kasi kami, mahirap din para sa amin. That's your level 0. Now, the level 1 is yung parang short-term fix na sinasabi mo. Yung short-term fix is ito yung related with what if may konti ka ng naging problema. Because level 0 is yung pwede mong annual check-up mo. Annual mental health check-up. Sana meron ganun, ano? Kasi annual physical exam lang narinig ko laging ganun. Yung level 1 is kung mayroon ka ng very subtle or yung problema na medyo hindi naman mababaw pero kailangan ng agarang solusyon. So, pwede kang pumunta, posibilidad kung gusto mo ng advice na maayos, life coach ang pwede mo puntahan. Okay? So, nagsasabi na ako ng ibang profession dito, life coach ang pwede mo puntahan. Kunwari, karoon ka ng problema sa pag-handle ng ng mga studies mo at saka ng financial mo. Yan, hindi naman nakaka-stress siya at stress siya, pero hindi siya nangangahulugan na you're under extreme stress na pwede kailangan i-diagnose or something or intervention. Life coach pwede na siya. Yung level 2 mo, yung pang medium term fix. Ito na yung papasok yung mga counselors, guidance counselors. Sila yung mga RGC. Sila yung mga yung hindi ganoon kalaki yung problema pero kailangan mailabas mo. Kailangan ilang sessions yun. So, guidance counselor or psychologist ang pwede doon. So, dito papasok yung at least mga 2 hanggang mga 5 session. Kasi problemado ka talaga sa ganito. Ano yung mga typical problems nandito? Pwede siguro, let's say, relationships, family problems, marital problems. Pwede yung ganyan. Mag-session kayo, ganyan. No? So, ano naman yung level 3? Yung level 3 natin, ito na yung mga medyo malala na talaga. Ito na yung tipong nakakaranas ka talaga kahit kaka-search mo sa internet, ugali natin to eh. Search sa internet, what are the signs and symptoms of depression? Malalaman mo, uy, ako to. Oh no, depressed ako. Ugali natin yon. Ugali natin lahat yon. Ngayon, kung sinearch mo sa internet, okay, i-overthink mo yan, binigyan mo ng stress sarili mo, but you have now to go to your nearest psychologist and psychiatrist. And they will perhaps give you medicines or they will go for the intervention plan, treatment plan mo sa psychologist. No? They will work together para maayos ka, bumalik ka sa level 2, 1, and eventually 0 na wala ka na doon. Pretty much the same kung ikaw ay may physical na sakit, magsisimula lang yan. Nood-nood ka lang ng podcast. Tapos level 1 mo, siguro ask ka ng konti, like nurse, no? Something, ano yung nararamdaman ko, ganito, ganyan. Level 2 mo, siguro may ask ka na friend na doctor. Then level 3 mo, pumunta ka talaga sa ospital o sa doktor. Pero yun nga yung problema eh. Diba? Prevention is better than cure. Ba't ba kailangan nating ipumunta pa tayo sa malala bago ka mapunta doon sa i-prevent mo na yung problema in the first place. Gusto natin na i-stress muna tayo bago tayo umiwas eh. Mali. Kailangan na iwasan mo na siya prior pa. No? So you need to be aware of yourself and you need to be aware of your family and friends as well. How are they feeling about you? No? Baka hindi ka nga ikaw yung stress, ikaw naman yung nagpapa-stress sa kanila. Ibang usapan din yun actually. Bigat nun, ang bigat nun, no? I'm pretty sure napakaraming kwento sa atin, hindi man natin pinag-uusapan, napakaraming kwento na naiisip natin yung kamag-anak natin na pabigat na. Okay? I'm not saying it na pabigat na negative ha. Correct. Okay, sinasabi ko, pabigat na siya kasi. I'm just saying the truth na yung kanyang nagiging mental health problem ay pabigat na sa ibang tao. At nakita mo yun. Nakita mo yun ha. Nakita mo yun sa kamag-anak mo, sa kaibigan mo na siya yung pabigat na. Okay? Na nasa-stress na yung tao sa paligid niya dahil doon. Dahil sa taong yon. You don't want to be that person. Yes. You don't want to be that person na ikaw naman yung nagiging pabigat sa iba. So, for me, I want to have this conversation every Monday with Ijello.
I'm not doing this for me only. For I'm all also of us. doing this for everyone around my family. Yeah. Lalo na if you're the head. I'm the head of the family sa amin. I'm also the In a way, head. Mm-mm. ay, napakabigat napakabigat ng word ng head na yan. Do not take that lightly. Do not take that lightly. It is not. May ibang tao na hindi lang head ng family na sin yung asawa anak. Yes. Hindi. Head of the family, kapatid. Pamangkin, pinsan, Correct. tatay, lolo, lola, father side, lolo, lola, mother side, lolo, lola, gantong side, pinsan side, gantong side. Pati yun, head ka din nun. Alam mo, That's the thing. That's yung the other thing there. Pamilya Yeah. Incorporated is head ka nun. Tama? So, kung Correct. ikaw na nasa head ang affected at nakikita mong isang kamag-anak, kaibigan, kung sino man napabigat dahil sa kanyang mental health, you don't Yes. want to be that person. You don't want to be that person. Correct. So, level 0 for me is key. Yes. The prevention is always the best thing to do. And I think yun ang ultimate na ginagawa natin ngayon. By exposing everything, not secrets of the trade, but exposing and making it a normal thing to actually talk about. Kasi tabu pa rin talaga. Aminin natin, pag you say it baliw, you say bobo, you say papakamatay, you say those Yeah. words. Every Strong time sinasabi mo language. yan, Yes. every time sinasabi mo yan, Jello, medyo nagja-jump ako na parang, Yes. ang nautak ko, disclaimer. Ang utak ko kagad, kailangan ko lagay sa disclaimer to. Which, plano ko naman talaga, nakalagay na kagad. Ilalagay ko kagad sa ilalim lahat ng sinabi ni Jello. Na sinasabi niya na ito yung kailangan mong gawin, ganito, ganyan, at saan mo pupuntahan yun. Kaya ang tanong ko sa kanya is kung saan, paano mo masa-search. Sinabi na kagad, just go to psychologist near me, psychiatrist near me. The best way to do it is that. Lalo sa Google Maps, makikita mo kaagad. I-click mo near me, click mo yung institution, ilagay mo direction, and then start. Pag-click mo na start, Yes. dadalhin ka na niya doon. Di ba? So, for me, that is the worst case scenario. Di ba? Yung sinasabi mo ngayon level 1 to 3 mo 0 to 3 mo Yun yung worst case scenario. Yung inailangan mo pang i-search yung near me. Yeah. Kung sana lang talaga na pag-usapan natin dati pa, na meron palang way to prevent it. To be the, ano yun, yung potential mo. Ganun talaga yun, di ba? I want you to hit your potential. To be the best person that you can be. Di ba? And to do that is not only the physical, Yes. not only yung kinakain mo, kundi ko na yung iniisip mo rin. Diba? Napakahalaga nun na para sa akin is lagi nating isa siyang alikabok or isa siyang buhok or isa siyang bukbok sa sahig na nilalagay mo lang sa kanto. Nilalagay mo lang sa ilalim ng basahan. Nilalagay mo lang sa dustpan. Pwede mo namang itapon. Pwede mo nang tanggalin sa sistema mo. Bakit mo nilalagay lang dyan sa kanto? Bakit nandiyan lang sa ilalim ng basahan mo? Ang dustpan ay ipang koleksyon para ilagay sa basurahan. Huwag mong iwan sa dustpan. Tapon mo. Basura yun Basura yun. Nagsasabi ako na para akong may galit Oo nga, ba't may galit? Jello, may galit sa may nararamdaman ako Ganito yan May kausap ako ngayon na umamin siya na may pinagdaraanan na siya. Okay? Meaning, pinablik na yun. Okay. Pero pinablik na yun after 1 taon. Ho. Okay? Here's the thing. Nag-message ako sa kanya personally. Alam mo sabi ko, bro, I can relate to you. Kasi nakipag-usap lang din ako sa ibang tao after 1 taon. Ganon din ako. So yung galit na nararamdaman nyo ngayon, na sinasabi kong wag nyong ilagay sa
kanto. Huwag niyo ilagay sa ilalim ng basahan. I'm not talking about you na ginagawa mo yon. I'm talking about me. Kasi ginagawa ko pa rin yon hanggang ngayon. At nagpa-realize sa akin nun ay hindi ako, kundi yung taong in-expose niya yung kanyang nararamdaman sa social media after isang taon. Nakita ko ako sa kanya. At nung kausap kita ngayon, sabi mo, pwede naman palang kumausap. Dati pa. Ba't nag-antay pa ako ng isang taon? Although I can say, it's part of my healing. Although I can say, I do have supportive friends. I do have supportive family. I do have the 100% support of my wife. I know that. Pero nakikinig ngayon, baka wala ka nun eh. Baka wala ka ng support system na yun. Ngayon wala kang support system na yun, huwag mo nang antayin yung isang taon. May support system ako eh. Kaya sa tingin ko kinaya ko ng isang taon. Alam mo kung ano, Jello, ang naglabas ng lahat ng yon? Alin? Ano? Nung ginawa ko yung video podcast a year after ng pangyayari, nung nag-cause ng aking, I can say, downfall ng aking mental health. Yung pakikipag-usap sa katulad mo, yung pakikipag-usap sa mga kaibigan ko, pakikipag-usap sa mga taong alam kong naknaka ng galing kesa sa akin, na-exposed ako sa sarili ko. Ang dami ko palang kagagawang pinaggagawa. Yung akala kong tama pala, mali pala yun. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa mga kaibigan ko, sa mga support system ko, sa mga kaibigan ko na nakikinig kahit parang ramble na lang yon. Yung nagrarant ka na lang. Yung parang rat-rat ka lang ng rat-rat sa perspective nila. Pero super helpful pala yon on your end. Then na ilalabas mo lahat. Mahilig pa akong magsulat. So every time may nare-realize ako, sinusulat ko sa notebook ko. So unconsciously, nagagawa ko yung sinabi mo. Yes. Na makipag-usap sa life coach, sa kaibigang alam mong mas marunong pa sa'yo, sa business coach, sa money manager expert. Yung kasi mga guest ko eh. So, correct. diba? So parang, sulat talaga lahat. Tapos ini-edit ko pa siya. Sabi ko, talagang hindi ko napipigilang i-message yung tao. Yeah. 3 months, 6 months, 1 year after, dahil sinabalikan ko yung editing, tapos sabi ko, napakaganda nung sinabi mo. Hindi mo alam kung gaano kalaki ng impact nun sa buhay ko. Kaya hindi ko pinakalimutang i-message ulit. Alam mo ba na ini-edit ko? Alam ko mabot ng 6 months yung editing or yung part na to. Pero I want you to know, Jello, na yung usapan natin before, nag-stick sa akin at parang nagtato. Hindi ko na makakalimutan to. Sa mga nakikinig ngayon, sa mga nanonood, ilagay nyo kung ano yung nag-stick sa inyo dito sa episode ng stress na to. And also, a little bit of our introduction sa aming, ako at saka kay kung sino si Jello. Ay ilagay nyo sa kahit saan. Gagawa kami ng email din, ilagay namin dito sa description ng video na to para ma-recta nyo sabihin sa amin. Correct. Yun ang nare-realize ko ngayon, Jello. Yun ang nare-realize ko kung gaano ko ipinagpapasalamat na nakakausap ako ng katulad mo. Thankful enough. And you're welcome. Rant over. Ulat ako. Rant over kasi may galit eh. May ewan ko kung naramdaman niyo yun. Gatil ka. Pagbukas ng ilong ko talaga eh, di ba? Kasi para sa akin, gusto kong aralin sa side ko ang hitsura ng stress para sa akin. Yeah. So kung meron lang akong gustong makuha nyo ngayong araw na to, sa pakikinig nyo dito, sana kayo din, aralin mo din.
Correct. At sa akin, ang pinakamaganda naman para sa akin, no? First is to concretize your thoughts. Pas na mo concrete, sabihin, nagagamit yung five senses mo. Nakikita mo, maaaring nalalasahan mo, maaaring naaamoy mo, maaaring nararamdaman ng balat mo, at maaaring naririnig mo. That is concrete. Even scientists use it. Concrete. Nakita mo, na-sense mo. Yun yung sense, the five senses. So, now, yung utak mo, hindi makukomprehend yung bangga-bangga ng stress na yan. Yung ikailangan mo i-PMS sa utak mo. PMS yung sa kotse. Yung kailangan mo i-PMS sa utak mo. Hindi mo makikita yan, hindi marirealize ng utak mo yan unless isulat mo, marinig mo, maramdaman mo. Nagets niyo ba? Nagets mo ba? No? Kumbaga, teka, narinig mo ba ako? Hello? Yes. Okay. Nag-brown out dito eh. So, kumbaga, yun yung sinasabi ko na pag naging concrete yung isang bagay, mas madali mo madiskartehan. Kasi nakita mo eh. Naramdaman mo, narinig mo, nalasahan mo. Mas alam mo kung paano i-interpret yun ngayon. Yun yun. So sa akin, kung nasi-stress ka, kung natatakot ka, na-anxious ka, do it in such way na i-journal mo. First things first. Or idaldal mo sa pinaka-trusted friend mo. Okay? Yun yun. That's the catch there. Because stress, on the long run, it will develop into your worst nightmare. We don't want that. Yun yun. Yun yung ano ko doon. Yun yung pinaka-take ko doon. So, best is kunin mo yung opinion ng professional mo. That's my key takeaway. Tumpak. So, Tumpak yan. Gawin nyo na ngayon yan. Gawin nyo na ngayon ayun yan. na. Nasaan kayo level 0, 1, 2, 3, gawin nyo na ngayon yung dapat nyong gawin. Nasabi na ni Doc Jello yan. Pero I'm Okay. excited to tell you, kasi ito na yun, yung next video. Pwede mo nang panoorin after nito. Ang video namin is about anxiety. Nasabi na ni Jello kanina yan. Hahanapin natin yung nawawalang kapatid ni stress. That is anxiety. Sabi ko kanina, that is yung karabing elbow niya. Kasi kapatid niya yun eh. Anxiety, takbo ng takbo. Kaya hahanapin natin, hahabulin natin kayo yun sa next video natin. Yes. And this has been JP. And Jello ng Payong Kaibigan. Your guidance. Your takbuhan. See you on the next video. Bye-bye.